Good day, brothers and sisters. This is your professor. Just call me professor. Disclaimer: the content of this video is purely for beginners and for those who want to add to their knowledge for art's sake. Sabi nga ni Small Laude, no bashing, is for art, este for fun. Of course, for art's sake. Ito yung mga materyales, chair, jigsaw, power tools, circular saw, power tools, common nail, pako na may ulo, 1 1/2 sa di uno inches, 1 inch and 1 1/2 inch. Tapos dry cutter, pliers, ice pick, hammer, retractable meter or metro, squala, pencil, ruler, steel ruler with 1 meter ruler, sandpaper number 120 Hippo brand kasi mas matibay ito. Tapos ito naman ay ang sandpaper holder. Kung wala kayong power tools, pwede nang lagare. Tapos for protection, yung goggles, face mask, tapos basahan. Tapos yung sa likod naman nung sa ilalim nung ng mga lagare ay ang plywood. Marine plywood na 1/4 kasi marine plywood hindi siya nagwa-warp maski mabasa. Ito rin yung ginagamit ng mga gumagawa ng mga bangka, marine plywood, kaya matibay yan. Tapos 1x2 na kahoy. Nung binili ko to, bali 1x2 by 6 feet, yan, kakat nyo na lang. Yung plywood naman bumili ko ng isang buo, pero ito yung mga scrap lang kasi maggagawa tayo ng stretch canvas, for stretch canvas, stretcher or canvas. Itong plywood na to, bali ang size nito is 1x3 or 12x36 inches, pero gagawa lang tayo ng 12x12 inches para sample. Okay, hello brother, sister, ito yung professor. So, sa inyo ngayon paano paggawa ng 12x12 stretcher for canvas o box type. Minsan tawag dito museum wrap or wrap around canvas. Sample lang to, 12x12. Gawa ito sa marine plywood na 1/4 ang size at 1x2 na kahoy na S4S. Ibig sabihin na S4S, makinis siya na kahoy. Ayan, sample ng stretcher for canvas. Ito naman yung finished product na canvas na naka coated na ng latex, white latex. Susunod ito naman pakikita ko paano paggawa. Ngayon, turo ko naman paano pagkat muna ng plywood. Hanggang muna natin itong plywood. Lagyan muna tayo ng protection na face mask at itong goggles. Let's say pencil, steel ruler. Kung wala itong power tools na jigsaw, pwede nang lagare. Ngayon, ang gagawin natin, susukatin wrap around canvas. Pagka na ng pencil, kakat na natin.
Pagka nakat na, kuha tayo ng sandpaper, tipo na 120. After nalilihan na, gagawin na natin yung 1/2 na S4S na kahoy para magkaroon na ng preparation for stretcher for canvas. After natin na makat tong plywood, ayan, nalihan na rin. Tapos tingnan nyo usan yung side na maganda para pagka ginawa na yung finished product, yung side na to magandang presentation pag doon sa mga viewer. Kasi meron side ng plywood, isa hindi siya masyado maganda. Dahil sa magandang side, yun ang susukatan natin ng 1/1 na kahoy. Tapos lagyan ng marking. Yung side na yan. Tapos kabilang side. Pata na rin natin. Para gagawa na tayo ng box. Dito yung cut. Number 2 na side. Number 1. Dito naman yung sa number 1 na cut. Okay. After na natin lagyan ng marking tong 1/1 na S4S na kahoy, prepare naman natin yung itong cutting power tools na circular saw. Tapos maglagay na rin tayo ng goggles saka face mask for protection. Bali ito yung 1/2 na S4S, 1/2, 1 inch by 2 inches na S4S na kahoy. Tapos dito ikakat. Yan. Kung wala yung circular saw, pwede lang ordinary na lagari. Ito number 1. Bali dito natin ilalagay yan sa ilalim. Mamaya i-demo natin. Yan. Tapos magpapako na tayo. Okay? Bali yan tayong ganyan. Tayo ito ng ganyan. Yan. Yan. After na makat na yung 1/2 na S4S na 12 inches, yan. Bali dito tayo sa magandang side. Yan, nasa ilalim. Tapos ito tatayo yung ganyan. Yan, number 1, number 1, number 2, number 2. Tatayo yung ganyan. Tatayo mo to. Yan. Kailangan natin common nail or pako na may ulo na 1 inch. Saka martilyo. Ayan. Tapos siguraduhin na ito naka-align dyan, naka-align, ito hindi lalampas dito. Tapos pako muna sa gitna. Tapos yung dalawang gilid siguraduhin na mga 1 inch yung layo niya rito dahil magpapao pa tayo dito later, dito sa side naman na to. Kaya ito muna. Ganun din dito, kailangan mga 1 inch ang layo yung side. Tapos sistema ng pagpapao, gitna-gitna. Pag nagawa mo na yung gitna, dalawang gilid naman, tapos gitna uli. Yan. Para matibay ang pagkakapako ng plywood sa
1/2 na S4S na kahoy. Pag napako na yan, dito naman sa ilalim na side. Ganun din, pantay dito sa ilalim, pantay sa gilid. Be sure na hawak mo yan, tapos diinan mo, tapos pako mo muna yung gitna ng diunan na common nail. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapako yung kamay mo, mapupukpok dahil masakit yun. Gitna, dalawang gilid, tapos gitna ulit. Yan. Pagka napako mo na lahat, yan. Ito yung magandang side, ito yung medyo hindi masyadong magandang side, yan nasa ilalim yung magandang side. Tapos, ilagay natin muna itong pako at martilyo. Sukatan naman natin ito para masarado na siya, no? Uli yan, tapos patong mo yun dito, yan. Sigurado nakalock yan dyan, tapos dito ka na magmamarking, yan. Dito, tapos lagyan mo uli ng number, yan. Tapos kabilang side naman, ikot natin to para sa kabilang side. Pagka nalagyan na natin yung marking, yan, tabi muna natin to. Tabi natin ulit itong circular saw. Pwede na tayo mag-cut. Or pwedeng lagari rin. Kaya na ilagay na yan. Ang susunod na step, kuha naman tayo ng pako na 1.5 na pako. Yan, sa martilyo. Para sa number 2 na side ay dito yan. Sa number 1, dito naman siya. Kaya ipapasok mo yung kahoy na 1 por 2 dito. Yan, number 2. Number 2. Tapos pasok. Ito muna side na to sa number 2. Tapos, yan. Siguraduhin na naka-align yan dito, naka-align dyan, hindi siya lalabas. Yan. Sa pako, dito, dalawa. Siguraduhin wag mapapako yung kamay dahil masakit yun. Dahan-dahan lang. Oh. Dahan-dahan. Tapos kabilang side naman. Tapos siguraduhin na hindi lumalampas yung kahoy. Hindi lumalampas sa plywood. Hantiin mo ng baon. Tapos check ulit. Tapos pwede na ito. Okay hanggang lumubog. Tapos na yung side 2, ito naman tayo sa side 1. Yan. Papasok naman natin. Yan. Sakto yan. Yan. Check. Tapos pako. Konti mo ng baon. Tapos check ulit. Kung hindi nakalampas o nakapasok yung kahoy sa plywood. Always check. Kasi minsan habang pumapugpog lumalabas yung kahoy. Dalawa na pwede. Tapos kabilang side naman. Ayan o, lumalampas. Pagka lumampas na yan, asod mo lang para sakto. Tapos kuha ulit dalawa yung pako. Baw ng konti. Tapos check. Tapos sawa mabuti.
nalagay, napako mo na yan, dalawang side. Dito naman sa plywood ulit, tulad ng ginawa natin kanina sa kabilang side. Balik ulit tayo doon sa D1 na pako, common nail. Yan, ganun pa rin yung sistema, gitna-gitna muna. Tapos, dalawang side. Tapos, kabilang side. Stretcher for canvas. Ganito rin yan. Tulad ng pinakita natin kanina. Simple lang, di ba? Susunod natin, gagawin naman, gumawa ng stretch na natin canvas dito. Tapos natin magawa itong stretcher for canvas or natawag na bastidor. 12 by 12. Susunod naman natin gagawin ay paano pag-cut ng canvas na sakto dito sa ginawa natin bastidor. Ang kailangan lang natin, so ito yung bastidor, kahoy, pwedeng pang ruler, pencil, gunting, pwedeng tape measure or retractable metro. Yun naman yung sukatan ko to, ginawa ko to para mas mabilis tayong magsukat ng boundary para pag pinold yung tela dito sa bastidor ay sakto siya, hindi siya kukulangin. Ginawa ko itong sukat na to, naayon to dito sa 1 by 2 na S4S na kahoy, nasukat dito. From this side, tapos dito sa ibabaw na side. Para pagka kinat natin yung tela, matutupin natin na eksakto dito sa bastidor. Bali yan, sukat niyan dito, tapos dito, pagka tinold na yung tela. So, sukat na tayo. Kas muna, tapos sa side, tapos linyahan na nasukat na side, pwedeng right angle muna. Pagka nalagay nyo na yung sukat na yan, pwede na ipatong itong bastidor naka-align dun sa right angle na nilinyahan natin na sukat. Kaya pagka itong sukat na yan, nakatinayo mo yan, sakto na siya rito pagka pinold na yung canvas. Kaya ginawa ko to para mas mabilis. Kasi pagka gumagawa kami ay maramihan na. Pagka nalagay na yan, linyahan nyo naman yung ilalim at sa kabilang side. Bali yan na yung canvas. Yung bastidor na sukat. Kaya pagka balik lang natin, pinakita ko lang na may linya niya. Binalik mo na yan, patong mo na naman to. So yan. Dito naman sa ilang side. Dito sa side na to. Kapag yan, pakita natin ito yung alignment niya, ito yung sukat. Dito, tapos dyan. Tapos pwede nyo ng linya. Dito natin kakatin. Pwede sobra nyo ng konti. Kung may allowance ng konti. Pagkakit natin. Ito naman dito sa kabilang side. So ito na lang kailangan natin. Ito na lang tabasin natin. Ito okay lang to. Ito na lang kapag tapos ng pinturahan ng latex na primer dun sa canvas. Yun yung finishing. May pintura ang latex.
para sa coating ng canvas. Tabing natin yan. Pwede na siya. Pagka pinatong natin yan, ganyan. Sunod naman natin yan ay papako na natin ito o lalagyan natin gun cover para ma-stretch natin. Bali, prepare ko muna yung gamit. Ito, nung nakat na natin yung so meron tayong basador, tapos nakat na tong canvas na nakat na, tapos may marking na kung saan nakapatong yung basador. Patong nga uli natin yung basador sa gabaw ng canvas, so nilagyan natin yung marking. Ang kailangan natin materyales, so basador, canvas, tapos gun cover. So ang gun cover ay nilagay natin bala ay T50 5/16 inches or 8 mm kasi mas matibay ito, medyo makapal siya kaysa sa ordinary na staple. So ito yung bala. So staple gun, meron na siyang bala noon, pliers, saka martilyo. So, pagka nilagay na yan dito, pwedeng lagyan ng pabigat, kahit anong klaseng pabigat dito sa gitna para hindi siya gumalaw. Pagka hinatak natin yung canvas papunta rito sa basador. So, ako ginagawa ko itong plates ng barbell ko or dumbbell, para hindi siya gumalaw. So, susunod, stretchan natin. Gitna uli, pareho ng ginawa natin sa plywood kanina na pinako natin ng commoner. Ito naman, ganun din, stretch canvas. Lahat yan, pare-pareho lang, gitna muna. So, kaya lang itong gun tracker natin medyo, luma na, medyo injured na, kaya nilagyan natin ng remedy. Yan, pagka natin, staple na, minsan hindi siya masyado nakabaon, pinipipit na lang natin para bumaon yung staple. Tapos yung kabilang side naman, ang hatak niya, pagka ganon, pa-diagonal, kasi pagka dito lang stretch niya, pagka dito lang stretch niya, pero pagka diagonal, kabig niya na yung vertical sa horizontal. Kaya pagka dito sa corner, ang kabig niya pa-diagonal. Konti lang muna. Tapos hawakan mo yan para hindi gumagalaw na. Parang ito yung lock mo. Nag-lock na siya dito para hindi siya gumalaw. Pwede mo sa staple. Siguro doon hindi na staple yung daliri or mapako. Dahil masakit yun. Isa pwede na itatlo. Dito naman pagkakasin sa ibabaw. Gusto niya pa para sigurado, pwede nga gitna ulit. Isa kaya naman ng kamay na lang. Hindi pa naman siya masyadong isang side pa lang naman siya. Dito sa ilalim at kailangan may stretch mabuti. Para hindi siya gumalaw, mabigat na siya. Pero hawakan mo pa rin ganito, diin mo pa ng ganyan, tapos i-stretch siya natin, gitna ulit. Handaan lang kasi minsan sobrang lakas naman, minsan napupunit yung tela. Ganun din, pa-diagonal, handaan lang, tapos lock, tapos staple. Yan nagagawa na yung gitna, dalawang side, gitna ulit. Pwede, pwede may pulto ng konti para hindi siya napupunit. Kasi pagka dito mo hinlang or inipit ng pliers, minsan napupunit dito. Kaya ang solusyon yan, tutupin mo yung ganyan,
Natupi siyang ganyan, okay, pwede na pabaliktad na tupi para medyo makapal. Tapos hila. So, tingnan nyo yung gitna. Ayan. Tapos, hila. Tapos, huwag mo na konti para lock dito. Hindi mapupupok ang daliri mo. Tapos, para gumaon mo. Pwede sila, limang fold. Tapos, hila. Ayan na, gawa na isang side. Ayan, dito naman tayo sa side na to. Dito naman sa side na to, ang gagawin natin, po-fold natin nga, ganyan. Mabuti, yan. Ganyan. Naka-fold, pero kailangan niya diretso rito. Kasi yung iba, ang fold, pagka yung iba nagpo-fold ganyan, sa ganyan, ganyan ibang fold, pagka ganyan pangit ito. Diba? Nasa labas yung fold. Kaya pinamagandang fold niyan sa loob. Gawin muna itong ganyan. Tapos to, siguraduhin lang na-align dito pagka pinold mo para maganda tingnan. Ayan, ganyan. Ha? Paano yan? Para maganda tingnan. Nasa loob yung fold niya. Huwag niyong gagawin ganito. Yan. No, mali yan. Pangit. Ito, professional. Yan. Professional ang gumagawa niya. So, pagka ginawa mo yun, professional ka na. Pero bago yun, ha? Tuloy dyan. Lagyan uli ng pabigat. Tapos, dito na muna. Tapos, hila. Pagka nahila na konti, okay, oh. Tapos yung gitna, yun na yun, dito ka na magpupul. Pupul mo na rito. Siguro doon na mantayan dyan. Tapos dito, medyo pasok mo ng konti, naka-align dito ng konti. Tapos, hawakan mo yung dito. Tapos ito, stretch na, i-stretch yung pa yan. Siguro din na hindi nalampas dyan. Pagka lumampas, pull mo pa ng konti. Yan. Di ba naman nakapasok yan ng konti? Kasi stretch mo pa yan dito. Yan. Tapos hold. Tapos kabilang side din, gano'n. Dati nung wala pa kaming ganito, nung mga 70s, 80s, nagamit namin yung shoe tacks or kako sa sapatos. Pwede rin yun kasi mas malaki ulo mo. So, tapos na isang side, naman sa bilang side, ganun pa rin sistema. Yan ang pabigat, kahit anong klase pabigat, pwede yan, pwede ito, pwede yan. Mabigat siya para hindi siya umangat. Pagka hinila mo kasing gano'n, umaangat yung ganyan, or apakan mo to, pwede mo apakan yan para hindi bumigay. Yan, hawak mo to, tapos sila tandaan na para hindi mapunit kasi isa nakapunit siya na muna. Tapos ganun pa rin sistema, hold ng professional. See? Hindi lang yun. Stretch. Tapos hold. Press. Tapos yung cover. Tapos nail it. Isa ko lang side. Tapos nail it.
natin pabigat. So lahat yan meron ng gun cover na matibay. Hindi na siya maano. So pagkatingnan mo, wala pa siya primer. Susunod naman na video natin, pakikita natin paano pag-primer ng canvas. Mixture ng primer para sa canvas na to. Okay, like it? Good luck. Next video na lang sa primer.